ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Para kina Gomar at Malu, dalawang taong matagal na ring naglakad sa landas ng pagkakamali, ngunit ngayon, buong tapang na nagpa siyang baguhin ang direksyon ng kanilang buhay. Tahimik ang umagang iyon. Halos walang ingay maliban sa mahihinang yabag ng mga taong nagmamadaling pumasok sa panibagong araw. Sa umagang iyon, nagpa siya sina Gomar at Malu na iwan ang lugar na matagal nang naging saksi sa kanilang mga pagkakamali. Mabigat ang mga alaala. Mabigat ang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito pinili nilang tumingin sa hinaharap. Habang naglalakad sila papunta sa bus terminal, kapwa nila nararamdaman ang kakaibang halo ng pag-asa at pangamba. Bawat hakbang parang may kasamang tanong. Bawat hakbang parang may kasamang dasal. Alam ni Gomar na hindi madaling kalimutan ng mundo ang kanyang nakaraan. Alam niyang may mga matang patuloy na hahatol sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya kasama si Malu, mas tumitibay ang kanyang paniniwala na may pagkakataon pa siyang bumawi. Na may pagkakataon pa siyang itama ang lahat. Sa kanyang tabi, tahimik si Malu. Wala siyang sinasabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay abalang nagmamasid sa paligid. Mahigpit niyang hawak ang maliit na bag na naglalaman ng kakaunting gamit at ilang mahahalagang dokumento. Mga papel na maaaring magbago ng kapalaran ng maraming tao. Sa kanyang puso may takot. Hindi iyon maitatanggi. Ngunit higit sa takot ang matinding pagnanais na magsimula muli. Ang Bagyo ang kanilang napiling puntahan. Para sa kanila, hindi lang iyon isang lungsod. Isa itong simbolo. Simbolo ng bagong simula. Sa malamig na hangin sa tahimik na kabundukan, umaasa silang mabubura ang anino ng kanilang mga nakaraang pagkakamali. Ngunit habang papalapit sila sa bus terminal, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa paligid. May kakaibang tensyon sa hangin. Napansin ni Malu ang ilang lalaking tila nagmamasid sa bawat dumarating na pasahero. Sa una, hindi niya ito pinansin. Karaniwan lamang naman iyon sa mga mataong terminal. Ngunit makalipas ang ilang sandali may napansin siya. Ang mga lalaki tila may partikular na tinitingnan. Hindi lang basta tumitingin. Parang naghihintay. At ang kanilang mga mata paulit-ulit na bumabagsak sa isang partikular na bus. Hindi napigilan ni Malu ang kabahan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gomar. At sa isang iglap nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita. Walang paliwanag. Ngunit pareho nilang naramdaman may mali. May nangyayari. At ang mas nakakatakot maaaring malapit na itong sumabog. Lingid sa kaalaman ni Gomar at Malu, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang madilim na plano. Isang planong matagal nang binuo ng isang babaeng puno ng galit at paghihiganti. Ang babaeng iyon ay si Via. Sa loob ng mahabang panahon, kinimkim ni Via ang kanyang galit. Araw-araw. Bawat alaala parang apoy na lalo lamang nagpapainit sa kanyang paghihiganti. At ngayon, naniniwala siyang dumating na ang tamang sandali. Ang sandali para gumanti. Hindi siya nag-atubiling gumastos ng malaking halaga. Nagbayad siya ng ilang tauhan, mga taong handang sumunod sa kanyang utos ng walang tanong. Sa isang sulok ng terminal, tahimik na nakatayo ang dalawang lalaking binayaran ni Via. Simple ang kanilang misyon. Ngunit napakapanganib. Kailangan nilang sirain ang gulong ng isang partikular na bus. Isang bus na paalis patungong Bagyo. At ang bus na iyon ang sasakyan ni Tyrone at Belle. Para kay Via, hindi sapat ang basta lamang saktan ang dalawa. Hindi sapat ang takutin sila. Gusto niyang tuluyang mawala sila. Para sa kanya, ito ang hustisyang matagal na niyang hinihintay. Isang paghihiganti laban sa mga taong sa tingin niya ay responsable sa lahat ng kanyang pagdurusa. Samantala, walang kaalam-alam sina Tyrone at Belle sa panganib na naghihintay sa kanila. Magkasama silang dumating sa terminal. Sa kanilang mga puso may mabigat na tanong na matagal nang hindi nasasagot. Ang nakaraan ng kanilang mga magulang. Si Belle ay matagal nang naghahanap ng katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Mga lihim na tila sinadya talagang itago sa kanya. At si Tyrone pinili niyang samahan siya sa paglalakbay na ito. Para kay Tyrone, hindi lamang ito isang simpleng biyahe. Isa itong pangako.
Pangako na tutulungan niya si Belle na tuklasin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Habang naglalakad sina Tyrone at Belle papunta sa kanilang bus, kapansin-pansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Belle. Maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isip. Sino ba talaga ang kanyang mga magulang? Ano ang mga lihim na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya? At bakit tila may mga taong desperadong pigilan siyang malaman ang katotohanan? Napansin ni Tyrone ang bigat ng iniisip ni Belle. Marahan siyang nagsalita. Sinabi niyang kahit ano pa ang matuklasan nila sa Baguio, hindi siya mag-iisa sa pagharap dito. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagbigay kay Belle ng kaunting lakas ng loob. Sa gitna ng lahat ng pangamba may isang taong handang tumayo sa kanyang tabi. Ngunit habang unti-unting naghahanda ang bus, para sa pag-alis nagsisimula na ring kumilos ang mga tauhan ni Via. Sa ilalim ng bus, tahimik, maingat. Unti-unti nilang sinisira ang isa sa mga gulong. Tinitiyak nilang kapag umandar na ang sasakyan, kapag nasa gitna na ito ng biyahe doon mangyayari ang trahedya. Wala silang pakialam kung may iba pang madadamay. Para sa kanila trabaho lamang ito. Trabaho kapalit ng pera. Sa di kalayuan may isang taong nakapansin. Si Gomar. Ang kanyang karanasan sa nakaraan ay nagturo sa kanya kung paano basahin ang galaw ng mga taong may masamang balak. Isang tingin lang sapat na. May mali. Hindi siya agad nagsalita. Ngunit ramdam niya ang panganib. Lumapit siya kay Malu at marahang sinabi na manatili muna silang nagmamasid. Habang pinapanood nila ang mga nangyayari, unti-unting nabubuo sa isip ni Gomar ang isang mapanganib na posibilidad. Naalala niya ang mga impormasyong hawak nila ni Malu. Mga ebidensyang matagal na nilang itinago. Mga lihim na maaaring maglantad sa tunay na mukha ni Via. Kung tama ang kanyang hinala. Kung tama ang kanyang nararamdaman. Maaaring konektado ang lahat ng ito sa paghihiganti ni Via. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Malu. Alam niyang kung hindi sila kikilos maraming inosenteng tao ang maaaring madamay. Ngunit alam din niya ang katotohanan. Ang pagharap kay Via ay hindi simpleng bagay. Isang maling hakbang lamang maaaring maglagay sa kanilang buhay sa matinding panganib. Sa kabilang banda, may isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang maiharap sa hustisya si Via. Ang taong iyon ay si Russell. Matagal nang nag-imbestiga si Russell sa mga lihim at krimeng konektado kay Via. Ngunit may problema. Kulang siya sa matibay na ebidensya. Wala siyang sapat na patunay upang tuluyang mapanagot ang babae. Ang hindi alam ni Russell. Ang mga ebidensyang matagal niyang hinahanap ay hawak na nina Gomar at Malu. Mga dokumento. Mga lihim na pag-uusap. Mga detalye na maaaring magpatunay sa mga krimeng ginawa ni Via. At ang mga ebidensyang iyon maaaring maging susi. Susi upang wakasan ang madilim na paghihiganti ng babae. Habang papalapit ang sandali ng pag-alis ng bus. Lalong tumitindi ang tensyon sa paligid. Ang bawat isa tila nakatayo sa gilid ng isang desisyong magbabago sa kanilang kapalaran. Si Gomar at Malu, kailangang pumili kung mananatili silang tahimik o kikilos upang pigilan ang trahedya. Sina Tyrone at Belle, patuloy na naglalakbay patungo sa katotohanan ng kanilang pamilya nang hindi alam na may nagbabantang panganib sa kanilang daraanan. At si Via, sa kanyang madilim na kalooban, naniniwalang malapit na niyang makamit ang paghihiganti na matagal na niyang hinintay. Sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, ng paghihiganti at hustisya, ng takot at tapang, unti-unting magtatagpo ang landas ni Gomar, Malu, Tyrone, Belle, Russell at Via. At kapag tuluyang lumabas ang lahat ng lihim, kapag wala nang maitatago, ngunit sa sandaling iyon habang papalapit ang oras ng pag-alis ng bus tila, mas lalong bumibigat ang hangin sa loob ng terminal. Hindi ito basta pakiramdam lamang. May paparating na sakuna. Sa di kalayuan, nananatiling nakamasid si Gomar. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatutok sa ilalim ng bus na papuntang Baguio. Isang anino ang gumalaw. Isang lalaking mabilis na gumapang mula sa ilalim ng sasakyan saka kunwaring naglakad palayo na parang walang nangyari. Sa sandaling iyon, kumunot ang noo ni Gomar. Alam niya ang galaw na iyon. Hindi iyon galaw ng isang mekaniko.
Hindi iyon galaw ng isang ordinaryong pasahero. Iyon ang galaw ng isang taong may tinatagong masamang balak. Dahan-dahang lumapit si Gomar kay Malu. Mahina ang kanyang boses. Ngunit mabigat ang mga salitang binitawan niya. May ginagawa sila sa ilalim ng bus. Napatigil si Malu. Para bang biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Sandaling tumahimik ang dalawa. Pareho nilang pinipilit iproseso ang nakita. Kung tama ang hinala ni Gomar, may isang bus na malapit nang umalis na may sirang gulong. At kapag nangyari iyon sa gitna ng biyahe sa bundok ng Baguio, hindi aksidente ang mangyayari. Isang trahedya ang mangyayari. Napahigpit ang hawak ni Malu sa kanyang bag. Alam niya kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Isang pangalan lamang ang sumagi sa kanyang isip. Si Vea. Samantala, walang kaalam-alam sina Tyrone at Belle sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanila. Nakatayo sila sa tabi ng bus. Tahimik. Ang mga mata ni Belle ay nakatingin sa malayo, ngunit halatang wala roon ang kanyang isip. Marami pa ring tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Kung ano man ang matutuklasan nila sa Baguio, alam niyang maaaring tuluyang magbago ang kanyang buhay. Napansin iyon ni Tyrone. Dahan-dahan siyang lumapit. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Ano man ang matuklasan mo tungkol sa pamilya mo, Belle, haharapin natin iyon ng magkasama. Napatingin si Belle kay Tyrone. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, bahagyang lumambot ang kanyang mukha. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang taong hindi siya iiwan. Ngunit sa kabilang bahagi ng terminal, may dalawang lalaking lihim na nagmamasid sa bus. Sila ang mga tauhan ni Vea. Tahimik silang nagpalitan ng tingin. Tapos na ang trabaho. Nasira na ang gulong. Ngayon kailangan na lamang nilang hintayin ang pag-alis ng bus. At kapag nangyari na iyon, wala nang makakapigil sa kapalarang inihanda ni Vea para kina Tyrone at Belle. Sa kabilang banda, mabilis na nag-iisip si Gomar. May dalawang pagpipilian lamang siya. Manahimik at hayaan ang bus na umalis. O kumilos at ilagay sa panganib ang sarili at si Malu. Tumingin siya kay Malu. Hindi na nila kailangang mag-usap ng matagal. Alam na nila ang sagot. Hindi sila maaaring manatiling tahimik. Kung may mangyaring trahedya habang alam nilang may mali, hindi nila iyon kakayaning dalhin sa kanilang konsensya habang buhay. Biglang kumilos si Gomar. Mabilis siyang naglakad papunta sa bus. Napansin agad siya ng isa sa mga tauhan ni Vea. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. May nakakita ba? Samantala, lumapit si Malu sa kabilang direksyon patungo sa maliit na police outpost sa loob ng terminal. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Bawat segundo mahalaga. Habang papalapit si Gomar sa bus, nakita niya sina Tyrone at Belle na naghahanda ng sumakay. Sumigaw siya. Sandali. Napalingon ang ilang pasahero. Pati sina Tyrone at Belle. Humihingal na lumapit si Gomar. May problema sa bus, huwag muna kayong sumakay. Nagkatinginan sina Tyrone at Belle. Halatang naguguluhan. Ngunit bago pa makapagsalita si Gomar, may isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Malakas. Mapanganib. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang isa sa mga tauhan ni Vea ay nakatayo sa likod niya. Mababa ang boses ng lalaki. At puno ng babala. Mas mabuting huwag kang makialam. Sa sandaling iyon tila tumigil ang mundo. Ang mga mata ni na Gomar at ng lalaki ay nagtagpo. Parehong matalim. Parehong handang lumaban. Sa kabilang dako ng terminal, papalapit na si Malu kasama ang isang pulis. Ngunit hindi pa nila alam na ang sitwasyon sa harap ng bus ay ilang segundo na lamang ang layo mula sa isang marahas na pagsabog ng tensyon. Habang si Vea, sa isang malayong lugar, ay nakaupo sa madilim na silid. Tahimik siyang nakatingin sa kanyang telepono. Naghihintay. Naghihintay ng isang tawag. Isang tawag na magpapatunay na matagumpay ang kanyang plano. Isang tawag na magsasabi sa kanya na tuluyan nang nagwakas ang buhay ni na Tyrone at Belle. Ngunit ang hindi alam ni Vea, ang kanyang perpektong plano, ay nagsisimula ng mabasag. Dahil sa isang taong minsang nagkamali sa buhay. Ngunit ngayon, pinili nang gawin ang tama. Si Gomar.